Hindi ko alam kung totoo pa ba ako ngayon o kung normal pa ba ang takbo ng isip ko. Pero kailangan kong isulat to. Kailangan kong mailabas bago ako tuluyang mawala sa sarili ko. Ako nga pala si Patrick, tubong Maynila. Pero lumaki akong paminsan-minsan sa probinsya, sa Bataan. Doon nakatirik ang lumang bahay ng lolo ko, si Lolo Romel. Sa kanya ko unang narinig ang salitang kapre. At ngayon, siya rin ang dahilan kung bakit hindi na ako makatulog sa gabi. Noong una, hindi ko pinaniniwalaan ang mga kwento ni Lolo. Para sa akin, bahagi lang yon ng pagiging matanda niya. Mga kwentong pampatulog para takutin kaming magkakapatid tuwing summer. Pero isang buwan matapos siyang pumanaw, pinabalik ako ng nanay sa Bataan para asikasuhin ang mga papeles sa lupa't bahay. Ako lang mag-isa. Pansamantala lang daw. 3 araw lang dapat. Pero nung tumuntong ako sa lupa ng lumang bahay ni Lolo Romel, may kung anong bumalot sa dibdib ko. Parang malamig na kamay na humawak sa batok ko. Parang hindi ako welcome. Ang bakod, kalawangin. Ang damo, lampas tuhod. Hindi na alagaan. Parang limot na ng mundo. Pero mas malala yung bahay. Kulay itim na ang kahoy. Di mo alam kung dahil sa usok o sa panahon. Nakatayo pa rin ang puno ng balete sa likod. Yung sinasabi ni Lolo noon na wag na wag kong lalapitan. Sabi niya, Diyan nakatira ang bantay ng lupain. Hindi siya tao. Hindi hayop. Huwag kang bastos sa harap niya. siyempre, tawa lang ako noon. Pero ngayon nasa harap na ako ng bahay na yon, sa lilim ng dambuhalang puno, hindi ko na magawang tumawa. Sa unang gabi ko roon, pinilit kong kalasin ang mga lumang gamit ng lolo. May lumang radyo, ilang larawan naka-frame, at isang journal na puno ng sulat kamay. Pero may isang sulok sa bahay na hindi ko magalaw. Yung maliit na altar sa ilalim ng hagdan. May nakapatong na tabako. May basong may lamang alak. At isang platitong may lamang itim na bigas. Parang alay. Hindi ko alam kung sinasadya kong hindi galawin o talagang ayaw lang ng katawan ko. Pagsapit ng hating gabi, doon ko siya unang naramdaman. Hindi ko siya nakita agad, pero ramdam ko. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo mula sa dilim? Parang may mabigat na presensya sa likod mo. Kahit mag-isa ka lang. Ganun. Tapos biglang may kumaluskos sa labas ng bintana. Akala ko pusa lang. Pero ang bigat ng yapak. Para bang tao. Pero mas mabigat. Tumayo ako. Lumapit sa bintana.
At doon ko siya unang nakita. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng balete. Ang laki niya. Parang 3 tao ang taas. Hindi mo makita ang muka pero alam mong nakatitig sa'yo. May sindi siyang tabako. Pula ang dulo. At sa bawat pugang usok, parang mas lumalalim ang anino niya. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Hanggang sa tumalikod siya at nawala sa dilim. Kinabukasan, sinubukan kong magtanong sa mga kapitbahay. Tahimik silang lahat. Yung isa, biglang nagsara ng bintana. Yung isa naman, tumalikod lang na parang walang narinig. Pero may isang matandang babae, si Aling Terya, na nagsabi sa akin, Bakit ka bumalik, iho? Hindi ba't sinabi na ni Romel na huwag nang babalikan ang bahay na yon? Nagulat ako. Pero lupa po namin to. Bahay ni Lolo. Umiling siya. Hindi na. Matagal nang may nagmamay-ari ng lupa na yan. At hindi tao ang may-ari. Gabi ulit. Hindi ako mapakali. Parang may humahaplo sa batok ko habang natutulog ako. May amoy na parang sinunog na dahon. O mas malala, amoy laman na nabubulok. At sa panaginip ko, nakita ko si Lolo Romel. Nakaupo siya sa upuan sa ilalim ng puno. Nakayuko. Mukha siyang pagod. Pero sa tabi niya, may nakatayong nilalang. Hindi siya tao. Balbo ng katawan. Mula ulo hanggang talampakan. Pulang-pula ang mga mata. At may sinding tabako sa bibig. Nagmulat ng mata si Lolo sa panaginip. At sabi niya sa akin, Patrick, umalis ka na. Hindi mo siya kayang labanan. Pagkagising ko, basang-basa ang likod ko sa pawis. Nanginginig ang buong katawan ko. Lumabas ako ng kwarto. Tahimik ang buong bahay. Hanggang sa may marinig akong may hinang tunog mula sa likod bahay. Parang may bumabagsak na tubig o laway. Lumapit ako. Binuksan ko ang pinto sa likod. Dahan-dahan. Humihingal na ako. Tapos nakita ko ang mga dahon sa ilalim ng puno. Gumagalaw kahit walang hangin. At sa likod ng balete, may aninong nakaupo. Nakatingin sa akin. Nginunguya ang isang bagay na hindi ko maaninag. Hanggang sa itaas niya ang kamay niya. At nakita ko isang putol na paa. Tao. At mula sa kadiliman, nagsalita siya. Dugo ni Romel. Dugo mo rin. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano pa ako nabuhay kinabukasan. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ako nag-iisa sa bahay na yun. At hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman
kung ano ang pinasok ng lolo ko. Nagbalik ako sa syudad, pero hindi ko siya naiwan sa Bataan. Ang kapre, dala ko pa rin. Sa bawat panaginip ko, sa bawat anino sa gilid ng mata ko, sa bawat amoy ng nasunog na dahon, nandyan siya. Nakatingin, naghihintay. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ako aalis nang hindi ko alam ang totoo. Kaya bumalik ako. Nasa boundary pa lang ako ng Bataan. Nag-text sa akin si Aling Teria. Bumalik ka na naman? Huling babala na ito, iho. Umalis ka bago pa siya magalit. Pero huli na ang lahat. Hindi ako natatakot. Hindi pa noon. Pagdating ko sa bahay, mas malala ang itsura. Ang pader ng kusina, wasak. Ang mga paso sa harapan, durog. At ang alay sa ilalim ng hagdan, nawala. Walang tabako, walang alak, walang bigas. Parang may nagalit. Pagsapit ng gabi, nagdala ako ng flashlight. Umiilaw pa naman. May dala rin akong journal ni Lolo Romel, yung natagpuan ko noong unang araw ko. Doon ko unti-unting nalaman ang katotohanan. Hindi lang basta-basta kwento ang sinasabi niya. May pakikipagkasundo. Abril 17, 1996. Tinanggap ko ang alok. Wala akong choice. Kailangan kong iligtas ang pamilya ko. Sa loob ng balete, nagpakita siya sa akin. Dugo sa dugo, hanggang sa huling henerasyon. Ang anak ko, ligtas. Ang apo ko, sana hindi na bumalik dito. Tumigil ako sa pagbabasa. Parang may malamig na hiningang pumasok sa kwarto. At doon ko naalala, ako lang sa mga apo ng lolo ang may hilig na bumalik-balik sa bahay niya. Ako lang ang matigas ang ulo. Lumabas ako. Dala ang flashlight. Tumungo ako sa puno ng balete. At doon ko nakita ang hukay. May pago. Sariwa ang lupa. At may nakasabit sa sanga. Damit ni Lolo. Bakit may libingan sa likod ng bahay? Bakit parang hindi siya inilagay doon ng tao? Bumalik ka, Patrick. Napalingon ako. Walang tao. Pero naramdaman ko na lang may humawak sa balikat ko. Mabigat. Mainit. Mabaho. Paglingon ko, siya na. Ang kapre. Mas malapit na siya ngayon. Pulang-pula ang mga mata. Umaapaw ang usok mula sa tabako. At may sinabing mahina pero malinaw. Sumpa ng lolo mo ay buhay pa rin sa'yo. Tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay.
Isinara ko ang pinto. Pero alam kong hindi sapat yun. Humarap ako sa altar. Wala ang alay. Kaya ginaya ko ang nakita ko sa journal. Nagpatong ako ng tabako, isang shot ng alak at bigas. Nanginginig ang kamay ko habang ginagawa ko yun. Heto na, pasensya na po. Tumigil ang kalus ko sa labas. Pero may narinig akong boses sa likod ko. Hindi sapat ang alay. Kailangan ng kabayaran. Pagharap ko, si Lolo Romel. Maputla, maruruming kuko at mga matang puno ng awa. Hindi siya multo, pero hindi rin siya buhay. Parang tinatali ng kapre. Nagsalita siya. Mahina. Iligtas mo ang sarili mo, Patrick. Putulin mo ang kasunduan. Sunugin mo ang balete. Pero Lolo, di ba't mas lalo siyang magagalit? Tumulo ang luha niya. Oo, pero yun na lang ang paraan para matapos ito. Kinabukasan, naghanap ako ng gasolina. Nang gabing yun, lumapit ako sa puno ng balete. Huminga ako ng malalim. Binuhusan ko ang puno ng gasolina. Nagsindi ako ng posporo. At bago ko ito ihulog, may narinig akong sigaw. Hindi ka makakaalis. Mula sa likod ng puno, lumitaw siya. Buo. Galit na galit. Sinugod niya ako. Hinampas ako ng hangin. Tumilapon ako sa lupa. Nasubsob ako sa damuhan. Pero kahit nanginginig ang kamay ko, hinulog ko ang sindi ng posporo. Nasunog ang balete at sa bawat dahong natutusta, naririnig ko ang sigaw ng kapre. Parang dumadagundong ang buong lupain. Ang lupa, gumalaw. Ang bahay, yumanig. Ang langit, dumilim. Hanggang sa lahat ay naging tahimik. Ilang araw akong walang malay. Nagising ako sa ospital. Natagpuan daw akong sugatan sa gubat ng mga tanod. Nasunog daw ang isang bahagi ng kagubatan ng bataan. Walang nakakita sa kapre. Wala rin ang labi ng puno. Pero alam ko, nandun pa siya. Ngayon, ilang buwan na ang lumipas. Wala na ang bahay ni Lolo Romel. Nabenta na ang lupa. Sarado na ang bataan para sa akin. Pero gabi-gabi, pag sinara ko ang ilaw sa kwarto, amoy ko pa rin ang tabako. Ramdam ko pa rin ang mga matang pula na nakatitig sa akin. At sa panaginip ko, may isang tinig na paulit-ulit na bumubulong. Hindi mo ko kayang sunugin. Bahagi ka na rin ng kagubatan.
Hanggang sa susunod na gabi ng takot at hiwaga. Magdasal ka bago matulog. Isang malugod na pagbati sa iyo, James Selma. Maraming salamat sa suporta.